rider nahuli at nakasuhan dahil sa pag-deliver ng ibon. So yun po yung ating pag-uusapan sa video ito. So kung bagong viewers ka sa channel na ito, ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So kahabi, meron na naman tayong isang kabayan na rider lang, nag-deliver lang ng ibon, hinuli at kinasuhan dahil sa kanyang pagdi-deliver ng ibon. So bakit nga ba ganito ang nangyari sa atin? So hindi niya naman alam na yung species na yan ay kinakailangan pa ng papel dahil siya po ay rider, lalamove rider. So ang kanyang nahuli sa kanya ay isang ibon ng Martinez. So yung Martinez po ay isang crested myna. Ang conservation status nito kahabi ay least concern at ito po ay native sa atin sa Southern Luzon, Philippines po mas tatagpuan. Ito po ay non-CITES. So pag CWR holder ka, pwede ka po mag-issue ng deed of sale kung meron ka pong alagang myna. Tapos ang crested myna po is a species of starling native to southern eastern China and Indo-China. So salamat po sa ating magiting na congressman na si Cornel Busita dahil sa pagtulong sa rider na to at inasikaso yung kanyang kaso regarding sa pagkakahuli sa kanya. Ang sabi ni Cornel Busita ay ito po ay isang setup sa rider para mahuli, para magkaroon ng accomplishment ang mga maritime police. So panoorin po natin ang video ito regarding po sa pagtulong ni Cornel Busita sa rider. So panoorin po natin. Let's go, let's go! By the way, for the information of everybody ito naman public service, wala tayong pag-uusapang personal. As usual, ang practice ko naka-video. Kaya tayo naka-video para kung may mali, yung ating mga kababayan, especially yung mga ordinaryong tao, attorney, parang nalelektura na rin natin. Yun din namang mga kapulisan, kung may maling trabaho, malalaman nila para ma-address natin ito. At kung may mali nga, kung may mali, wag nang maulit. Sabi ng iba, si Colonel kasi may kinikita yan sa AdSense ng YouTube and Facebook. Para malinaw sa lahat, hindi ang interest ko kumita ng pera. Kasi kung ang interest ko kumita ng pera, ipagbabawal ko na gamitin ang video ko. Partner, dito nga kayong dalawa, yung arresting officer dito. Okay, dahil late yung isang arresting officer, papalam ko sa lahat. Kayo, hindi ko kilala. Hindi tayo nagkasama sa assignment. Yun naman pamilya nitong arrested person, hindi ko rin kilala. Nabanggit ko yan to inform everybody na wala tayong personal issue dito. Brothers, for your information, may kasama akong lawyers from PAW. Para, siyempre, ayan ay naisampa na ang kaso according to your chief. At yan naman, kahit hindi pa naisampa ang kaso, hindi ako pupunta para arborin o hingiin ang kaso. And as SOP, napakaganda na ating government, mayroong in-establish na Public Attorney's Office. Kasi alam natin, marami sa ating mga kababayan walang kakayahang kumuha ng sariling abogado. At yung kasama ko, si Colonel Banastaw, siya ang Provincial Chief ng Internal Affairs Service dito sa Quezon Province. At ang mandato naman niya, alam natin, kung may mali sa trabaho ng pulis, sila mag-iimbestiga at sila magre-rekomenda ng kaukulang administrative sanction or punishment against police officers involved. So, nandito tayo, hindi para ako ay mag-imbestiga.
gusto ko lang initially malaman yung aligasyon ng arrested person. Taga saan ka? Santa Rosa, Laguna. Ikaw ay delivery rider. Lalamog. Yung item, ano yung item? Ibon. Anong klaseng ibon? Martinez. Martinez. Kung Martinez yung item, anong batas ang nilabag? Republic Act 9147. 9147. Wildlife Act natin. Wildlife Act. Kung ako ang umorder ng ibon, nag-booking ako. Tama. Ibig sabihin, kung ako ang umorder, hindi mo ako kilala. Hindi po. Parang nakatambay kang ganon somewhere. Oops, may nag-booking. Tama po. Inaccept mo. Tama. Pinuntahan mo yung item. Opo. Pinick up mo. Opo. Saan mo pinick up? Silang Cavite po. Silang Cavite. Yung pinick upan mo, tindahan or pribadong individual? Bahay po. Bahay. Pagdating mo doon, ang nakausap mo, lalaki, babae. Lalaki po. Anong sabi sa'yo? Yun daw pong, ito na daw po ang pick upin ko na order no nag-book. Okay. Siyempre, in good faith ka, hindi mo naman kilala ang umorder, inaccept mo. Opo. Kinuha mong item. Opo. Tapos, base doon sa booking, saan mo i-deliver? Lucena City po. Nasa Lucena City tayo, attorney, ano? Okay. Nandito tayo sa police station ng Maritime. Nung mag-deliver ka, malayo dito, malapit. Malayo po. Saan lugar? Paglabas po dito sa kanto, yung pong parang diversion road, yung meron pong building doon na parang lechonan, Aidas lechon. Doon po mismo sa Aidas lechon sa labas po. Dahil ikaw ay rider, nakakaintindi ka, humigit kumulang ilang kilometer. 500 meters po. Okay, 500 meters. No? Parang kalating kilometro. Okay. Pagdating mo, sino ang nakaharap mo? Yung pong umorder, yung pong bayad, yung pong bumili. Sino? Sir, Igiyam. Nung kaharap mo na siya, anong naging pag-uusap ninyo? Bali, tumawag po sa akin yung in-orderan niya. Ay wala daw pong Gcash si sir. Baka pwede daw po ako na lang ang mag-Gcash. Ikaw, sige po, pero naman po ako mag-Gcash. Pero sabihin niyo po sa kanya, tawagan niyo po siya para maibigay po sa akin. Ngayon po, nung nagkausap kaming gano'n, pinaba ko na po yung telepono, yung cellphone ko. Inaantay ko po na tawagan siya. Pagdating doon sa destination, automatically, siya ang nakaharap mo. Opo. Brother, paano mo nalaman na may deliver siyang ibon? Sige, ang kakontak ko na sir, yung kontak ko na nagangalang Boss LJ. Siya bali sir, yung nagbibigay sa akin ng info kung nasaan na sir, yung item sir. Oh. In other words, alpha mo yon. No sir, dito na, yun sir ay, Na may communication ka sa kanya. meron, Siyempre, yes sir, meron, kung ako nagbibigay sa'yo ng info, sir, may communication na. kinarada na namin sir. Opa. So, ibig sabihin, may umorder ng item, nag-booking, sa salitang Tagalog, ang malas niya, attorney, siya ang nakatanggap ng booking. Okay? Tapos, nung i-deliver niya yung item, ikaw na ang sumalubong. Tama? O, si attorney. Tapos, ang nagsampa ng kaso, sino? Ikaw na rin. Anong participation mo, kapatid? Ikaw ang arresting officer. So, ikaw ang umaresto. Oh, very clear. Attorney, ikinulong nyo. Siyempre, kinulong nyo. Hindi nyo pinalaya eh. Technically, kinulong nyo na rin yan. Sinampahan nyo ng kaso na dapat naman tinanong ninyo, ikaw ba ay may kukuning abogado? Wala po.
O sige, proceed tayo sa PAW. Ma'am, arestado itong tao na to. Kailangan po niya ng abogado. Mag-provide kayo. Dapat ganun ang ginawa. Tama po ba? Dapat ganun ang ginawa nyo. Hindi ko kayo hinahamak, mga kapatid na pulis. Pero nakikita ko, hindi kayo galing sa mayamang pamilya. Ibig sabihin, dalawa ang maaaring dahilan bakit kayo nagpulis. Pangarap mong maging pulis para maging public servants. Ikalawa, para may maayos ka nga na buhay. Pambira naman. Maawa naman kayo sa katulad ng mga ito. Oh. Kaya ng konsensya ninyo? Ha? Chief, tinanong mo ba sila kung anong nangyari? O anong kwento sa'yo? Nagkaroon ng transaction yung mati, no? Oh. Ang depensa O sige, diretsuhan tayo dahil official ka naman. Yes, sir. Do you think hindi siya biktima? Parang ako lang may sige, baka hindi mo naintindihan ang sistema ng lalamove. Nakatambay ako dito, may nag-book. Uy, layo naman. Pero okay na rin. Kikita ako eh. Actually po, booking ko tatlo. Isang San Juan, Batangas, isang Lucena, tapos papunta na po ako dito. Ang daan ko po kasi is Patagaytay, pumasok po yung booking na San Silang to Lucena. Kaya kukunin na natin to, total pa Lucena tayo. Tama. Di, para hindi ako saya, kinuha ko po yung Silang to Lucena. Di ba sa system ng lalamove, Opo, may booking yan? opo, Pinadala mo sa office yung kopya, no? Opo. Yung screenshot. opo, pinipin ko na po yan. And at the same time, Lalamove can provide official document Opo. or certification. Oh. Chief, may responsibility ka. Kailangan alagaan mo ang tao mo. Yes, sir. Sir, bali, kaya nga sir, yung gusto namin yung kaso para Ay, nako. Ang depensa niya, nasa ilalim mo. Yan, oh. Ebidensya siya. Ibig sabihin, kung naglalala mo, brother, yung kapatid mo, baka yung panadjamban. Kasi lang po, kaya ko lang po siya kinuha ng Juan kasi naging triple booking po ako. Ang San Juan ko po is 327. Tapos ang isang Lucena ko po is 500 plus. Ginawa na ni customer na 600. May 900 plus na po ako. Ngayon, pag papunta po ako dito, pumasok po yung booking na silang to Lucena. Sabi ko, kunin na natin to. Kasi para pambawi ng gasolina pa. Alam mo, Atty., malas lang nito eh. Siya ang naka-receive ng booking. Ganon kasimple yun. Imagine, ang galing mo. Eksakto. Kung ako yung pulis, may asset ako, order ka, pa-deliver mo dito. O, huli ka. Huli ka dito, labag sa batas yan. Sasampahan ka namin ng kaso. Imagine, kaya ng dibdib nyo. Pambira. Grabe kayo. Kaya ng dibdib nyo yan. Pamilyadong tao. Ako hindi ako judgmental pero very clear. Set up yan. Pambira. Grabe kayo. Buti nakakatulog pa kayo. May pamilya ka. Meron, sir. Ilan anak mo? Sir, sir. Ikaw. Di may accomplishment kayo. Oh. May accomplishment kayo. May re-report kayo. May arrested person kayo. Wow! Ang galing. Tapos dito, imagine, 6 mga anak. Kaya ng dibdib nyo. Alam nyo, yung mahirap na tao, isang araw lang walang hanap buhay, gutom ang buong pamilya. Imagine, ang bigat, ang grabe ang dibdib nyo ah. Alam nyo, brothers, yung masamang gawa sa kapwa, may balik yan. Maniwala kayo sa akin. Ako, dati akong pulis ha.
Hindi ako kaaway ng pulis. Kaaway ako ng tiwaling pulis na hindi tama ang ginagawa. Imagine. O ano sabi sa inyo sa prosecutor's office? Napipili po ako. Ang una po is, kung lalaban daw po ako, mga 1 month daw po o mahigit pa ang magiging proseso, pero ililipat daw po ako sa kulungan. Ngayon, yung pangalawa daw pong option is, aminin ko na lang para 1 week po ma-process na, dito na lang daw po ako mag-i-stay sa kanila. So inamin mo. Sinabi mo para kung mapabilis talaga ang proseso. See? May maliit akong bata ng 5 years old. See? Bali sir, wala pa po tayong kopya ng inquest resolution. Nasaan yung inquest resolution? Napadala na po kayo. Kasi nagtanong kami Thursday daw po. Ay tapos na. Last week. Wala pa sir, kasi ang sabi sir, hinihingan siya ng indigency para magawa yung resolution, para mapababa po yung PEMSA. Kaso nga lang po, nung dumating na yung indigency, paid na po. Holiday na po. Tapos nag-holiday po ng Friday sir. Maniwala kayo sa akin. Maniwala kayo sa akin. Hindi po pwede ang kay General Torre. Maniwala kayo sa akin. Ang gusto niyan trabaho, yung tunay na trabaho, hindi ganyan. Kapareho din yan sa drugs eh. Yung ginagawa ng iba eh. Iba lang ang item. Sa ngalan ng public service, hindi natin ito pwedeng patagalin. Sa katulad nila na walang pinag-aralan, mahirap lamang na tao, kahit isang tuka, stressful masyado yan. Dahil wala kayong maipakitang resolution, hepe, with your personnel and the arrested person and his family, punta tayo sa prosecutor's office. Walang violation doon. Tama ba, Tony? Okay, let's go. So, hope mga kaabi, meron tayong natutunan dito sa kaganapan ng paghuli sa rider na nag-deliver lang ng ibon. At maraming pong salamat kay Colonel Busita sa pagtulong sa kanyang advokasya na hindi niya kalaban ng pulis. Pagkos ito po ay kanyang nirerespeto, ang kanyang kalaban po yung mga tiwaling mga pulis. So yun po yung advokasya niya na tulungan ang mga mahihirap, lalong-lalo na po yung mga rider na inaapi, sinasamantala ng nasa pwesto. So sayang at hindi nanalo sa pagka-senador ang ating butihing congressman na si Congressman Busita. So ganun pa man, kahit hindi siya nanalo pag senador, ay tuloy-tuloy po yung kanyang advokasya. So sir, maraming pong salamat. Saludo po kami sa inyong mga kapwa mag-ibon, sa inyong advokasya at sa inyong pagtulong sa ating rider, dahil sa kaganapan at sa nangyari ng ating rider ay siya rin po ay isang biktima. So ano nga ba ang ating kalagayan kung tayo ay laging naabuso sa itong sitwasyon? So hope mga kabi, meron tayong mga natutunan sa leksyon sa atin at aral sa ating napakinggan at napanood sa video ito. At kung nagustuhan itong talakayan ito, ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Ebieri at iba pa. Ang topic natin dito regarding sa buhay mag-ibon. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.